Natatakot ka ba? Palalimin mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 1, verses 18 to 25, and I read it for you. Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All these took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. "Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had borne a son, and he named him Jesus. Malapit na po ang Pasko. At ngayong araw na ito, binigyan tayo ng buod ng kung ano ang mangyayari o nangyari noong unang Pasko. May dalawang taong involved dito, si Jose at si Maria. Si Jose, sa kanyang panaginip, nagpakita ang anghel. At dahil nga mayroong alinlangan sa kanyang puso, gusto sana niyang iwanan na si Maria. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan at sinabihan niya itong, "Huwag kang matakot. Do not be afraid, Joseph, to take Mary as your wife." Kaya ginawa niya, pagkagising niya, kung ano ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Sa mga panahon na tayo po ay takot, kagaya ni Jose, isa po ang paalala ng Diyos sa atin, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Sa punto po ng buhay nyo ngayon, ano ang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng takot? Mga bagay na palagi mong iniisip, mga bagay na bumabagabag sa inyong damdamin. Pagkagising mo pa lamang sa umaga, yan ang iniisip mo. Habang ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay balisa, hindi ka nakaka-focus dahil yan ang iniisip mo. Bago ka matulog, daladala mo pa rin sa iyong utak ang bagay na iyan. Saan nagmumula ang takot na yan? Tingnan natin ang ating pananampalataya. Ang gamot sa takot na meron tayo ay isang malalim na pananalig sa Kanya. Ito po ang nangyari kay Maria at kay Jose. Sila rin, taong katulad natin, ay nakaranas ng takot sa kanilang puso. Pero hindi sila nagpalamon sa takot. Bagkus, pinalalim nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya nagawa nilang isuko ang kanilang buhay sa banal na plano ng Diyos sa kanila. Ngayong araw na ito, ipangako mo sa sarili mo, kapag tinatablan ka ng takot, isipin mo ang sinabi ng anghel ng Diyos kina Jose at Maria. Be not afraid. Huwag kang mangamba. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa kasiguraduhan na nariyan ka, isa kang Emmanuel, kasama namin sa mga panahon na kami ay takot na sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.